oil price adjustment sa linggong ito, ating alamin kasama si Director Rino Abad mula sa Oil Industry Management Bureau of the Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat at magandang tanghali po sa inyong programa. Dito na naman po tayo sa napipintong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. May advisory na po ba kayo kung gaano kalaki ang magiging paggalaw nito? Ine-expect ho natin yung gasolina sana may konting pagbaba. Pero may natanggap na ho kaming notification sa oil company na wala hong movement ang next week for gasoline. Ang kerosene ho natin pwede hong umabot ng 80 centavo yung pagbaba. Dito naman po sa diesel, inasahan pa rin natin na sana mayroong pagbaba. Pero yung natatanggap po namin ngayon ay mayroon hong nakaambang increase na halos 10 centavo ho per liter. Okay. So, Director Rino, no, ako kasi napansin ko yung pagbaba ng presyo ng mga petrolyo. No? Kasi nasanay na tayo sa pagtaas. Ngayon naman bumababa. Yung 10 centavos, hindi ko ata mapapansin yung... Oo, pero hindi lang yan. More than 10. More than 10. Yung pagbaba ng mga presyo. So, basically, sir, ano po ang dahilan ng mga price adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa? Well, ito naman ho ay kung susundan natin ang galaw sa international market. Maganda ho kasi ang year-end na supply-demand balance. Meron ho tayong nakikitaan na oversupply. At posible ho itong tumuloy-tuloy hanggang first quarter. Unless ho mag-implement ho yung plano ng OPEC Plus na magbawas ng additional 900,000 barrels for the first quarter ng 2024. Yan lang ho ang posibleng magbigay ng problema para ho mabaliktad yung trend na pababa ang price. No, Director Rino, surprised nga ako na bumababa yung presyo ng mga petrolyo dahil madalas, usually during December and the winter season, sa rest of the world, no, sa mga western countries, mataas ang konsumo. Kaya usually mataas. So, I'm surprised na oversupply, no? Ngunit ang nakakatawa naman dito sa OPEC, may plano naman pala sila sa next year. Baka yun. Na bawasan yung supply. No? Bakit po kaya ganun ang naging anunsyo ng OPEC? Yung maalala nyo yung May nitong taon na to, nagkaroon sila ng almost 1.5 na barrels per day na reduction sa kanilang daily production. Yung kalahating milyon ho niyan ay medyo naibalik na ho galing Russia at galing Saudi. Sila lang naman ho talagang dalawa ang talagang committed doon sa mga production cut. Lately ho, of course, gumalaw ho ang non-OPEC dahil doon sa pagbabawas nila. For example, ang US from 12 million, umaabot na po siya more than 13 million. So nagdagdag ho ng 1 million halos ang US sa daily production ng oil. Yan ho naman ang naging challenge ngayong year-end dahil medyo nagkakaroon tayo ng oversupply ng halos yung estimate nila ng OPEC Plus ay dapat tanggalin sa market yung 900,000 barrels. Yan na nga ho ang naging desisyon. Hinihintay ho natin next year kung kakayanin pa ho nila dahil ang pinag-uusapan ho talaga dyan ay silang dalawa na lang ho naman talaga, si Saudi at saka si Russia. Kasi kabawasan na naman ho yan. Pag nagbawas sila ng 900,000 barrels between the two of them, kabawasan na naman ho yan ng revenue nila at market share. Alright. So, since hindi naman nagbawas ngayong taon na to, pwede na po bang umasa ang ating mga kababayan sa tuloy-tuloy na pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo hanggang matapos ang taong ito? Dahil sabi nyo nga may oversupply pa nga. Well, ang masasabi ho natin, ang crude oil price na ho natin ngayon ay bumaba na ho hanggang $71 per barrel. If you look at April, bago mag-implement sila nung naunang production cut, at that time nasa 77 ho yung 77
US dollar per barrel ang naalala ko noon na level nung 70 bago na nag-implement ang production cut. Tayo ngayon ay talagang bumaba na ho ang Dubai natin. I-correct ko lang nasa 75 US dollar per barrel. So mas mababa na nga ito ng April. Ang hindi lang ho natin sigurado kung ito'y magtutuloy-tuloy pa ng pagbaba hanggang 70 for example. Ang sigurado ho natin up to the year end, mababa ho talaga ang price. Hindi ho ito babalik doon sa around September, nagkaroon tayo ng 11 weekly adjustment ng increase, sunod-sunod, na umabot ho ang price ng ng Dubai crude oil, umabot ho ng 85. Ngayon ho, nasa 75 na ho tayo. So, dyan ho tayo natin tinitingnan na medyo mababa, relatively hindi ho tayo umaasa na aabot tayo ng 85 bigla. From 75 to 85. Ang sigurado natin, nandyan ho yan sa level ng 75. Ang inaasahan ho natin na pump price dyan sa gasoline, for example, would be from 58 pesos to 60. Ang diesel, same range din ho. Nasa 50, probably around 58 to 62. Ang diesel, nasa 70 ho yan. 68 to 70 pesos per liter. So, yan ho ang inaasahan natin hanggang year-end na mga level ng price. Ayun, magandang balita po yan, sir, sa ating mga kababayan. Kasi sa Pasko, no, ang daming gastusin at pag mababa ang presyo ng produktong petrolyo ay na malaking tulong po sa ating mga kababayan. So, lipat naman po tayo, sir, sa issue ng smuggled fuel. No? Isa pa yan. Pag smuggled fuel talaga, syempre, mababa ang presyo. So, ano po ang paalala ng inyong tanggapan tungkol sa paggamit nitong napakamurang presyo ng smuggled fuel kumpara naman dun sa mga presyo ng ibang oil companies? Well, ito hong smuggled, no, mahirap po kasi i-detect, no, yung ang sinasabing dahil lang sa price. Pag meron ho, ang amin na lang ho, para masiguro ho natin, pag meron hong nai-report na masyado na hong mababa, remember yung sinabi kong price ng gasolina, for example, nasa 58 to 60, at meron ho silang na-encounter na 40 pesos halimbawa. It's of course it's a sign, a little bit of ang comfortable level of price ho yan para sa normal na businessmen, no? Kailangan ho natin mai-report ho sa amin para ma-test ho talaga natin yung kanilang product kung saang gasoline station ho yan. Na meron ho. Ang alam ko ho, kadamihan ho, hindi naman, miminsan lang ho ang magpipresyo ng ganyan. Kasi ang inaasahan ho talaga natin, 58 to 60, probably for marketing purposes, pwede ho umabot pa probably ng 55. Or a little lower, like probably 54. Pero 40 pesos, medyo mababa na ho talaga yan. Alright, hingi lang po kami ng update sa outlook ng Department of Energy para sa taong 2024. Well, ang outlook, sabi pa nga natin, ang first quarter, inaasahan natin na tuloy-tuloy ho itong magandang price. Unless lang ho, talagang in toto ho, gawin talaga nila yung ng OPEC Plus, yung pagbabawas ng 900,000 barrels. Pag yan ho ang nangyari, babalik ulit tayo doon sa undersupply na naman ho tayo at ang sigurado niya na mangyayari pag ganun ho ang sitwasyon ng supply-demand balance, magkakaroon ho tayo ng unti-unting pagtaas ng price. Sana ho hindi po ma-deliver ng Russia at saka Saudi Arabia yung 900,000 barrels na pagbabawas. Okay, sana po, no? Maraming salamat sa inyong oras, Director Rino Abad, mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.